Smile na yan! Pagsasamang pinasarap ng Eden. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Halos 200 kilo ng hinihinalang double dead na karneng baboy at manok nasabat sa Maynila. Ibebenta raw sana sa Divisoria mga karne na makumpiska ito ng mga kawani ng National Meat Inspection Service. Narito ang report ni Salima Refran. Mula sa isang reklamo, nasabat ng mga operatiba ng NMIS ang halos 200 kilo ng hinihinalang double dead na karne sa kanto ng Ilaya at Recto sa Maynila pasado alas 3 sa madaling araw. Hindi umano sumusunod sa tamang proseso ng pag-transport ng meat products ng 3 lalaking nahuli at wala rin silang makitang meat inspection certificate. Halos 70 piraso ng tig-1.5 kilo ng manok ang nahuli, kasama ang halos 70 kilo naman ng karneng baboy. Hindi lang dapat sa slaughterhouse o dressing plant na malinis. Dapat during transport, dapat ayos din. Gid ng NMIS, ang kawalan ng meat inspection certificate ay sapat na upang paghinala ang botsa ang karne kahit pa sabihing bagong katay ang mga ito. Delikado ang pagkain ng botsa, lalo pat maaari magdulot ito ng sakit. Siyempre, para di maproteksyonan natin ang health ng consuming public. Kaya gusto natin ng produkto ay malinis. Inatago muna sa opisina ng NMIS sa Quezon City ang nakumpiskang karne bago tuluyang ipakain sa mga buhaya. Ito ang unang balita mula sa Maynila, Salima Refran reporting. Food and Drug Administration nagbabala laban sa posibleng negatibo epekto ng injectable glutathione sa mga nagpapaputi ng balat. Darito ang report ni Rafi Tima. Sa paghahanap ng ilang Pilipino ng paraan para pumuti, sumikat ang capsules ng glutathione, isang antioxidant na nagpapabagal sa pagkamatay ng cells ng katawan ng tao. If they want to have a glutathione injection, we tell them na ang whitening is a side effect of glutathione. But first and foremost, it is an antioxidant. Of the many people na nag-undergo na IV glutathione, for us, wala pa ako talagang nakita na side effect. At ngayon, nauuso sa ilang kababaihan ang injectable glutathione na dahil direktang itinuturok sa katawan, ay pinaniniwalaang mas mabilis makaputi. Pero babala ng Food and Drug Administration, hindi raw nila aprobado bilang skin whitener ang injectable glutathione. Posible raw kasing may negatibong epekto ito, lalo na kung mataas ang dosage. Ayon sa FDA, posible raw itong magdulot ng pangangati ng balat, pati na ng Stevens-Johnson syndrome at toxic epidermal necrolysis, mga sakit sa balat, kung saan nangamamatay ang mga skin cell at nagdudulot ng paghihiwalay ng layers ng balat. Maaari rin daw itong magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, abnormal thyroid function at kidney dysfunction. Sa mga kapsulo iniinom na forma ng glutathione, napababa na raw ang dosage nito kaya kinakaya ito ng katawan. Salungat daw sa mga injectable na madalas ay mataas ang dosage. Delikado rin daw ang mismong pagtuturok kung gagawin ng mga taong walang training para rito. Posible ito magdulot ng impeksyon, sepsis, embolus o transmission ng nakakahawang sakit tulad ng hepatitis at HIV/AIDS. Si Dr. Jean Marquez aminadong totoong hindi aprobado ang glutathione bilang pampaputi. Gayunman, ayon daw sa Philippine Dermatological Society, wala umanong nakikitang negatibong side effects sa paggamit ng injectable glutathione. It says here, a recent systematic review of randomized controlled trials that investigated glutathione supplements for various medical conditions was conducted. There were no reported adverse events in the 9 randomized clinical trials included in this review, whether for intravenous or oral supplements. Hinimok ni Dr. Marquez ang FDA na maglabas ng pag-aaral na magtutuldok sa mga katanungan kaugnay sa negatibong epekto ng injectable glutathione sa kalusugan ng tao. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Ang malalimang pagbusisi sa isyong yan, abangan nyo mga igan mamaya sa Talakayan with Igan. Panibagong testigo sa Visconde Massacre case pumasa sa lie detector test ayon kay Justice Secretary Leila de Lima. May hanggang June 30 ang DOJ para maghain ng panibagong reklamo kaugnay ng karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Visconde. Narito ang report ni Marie Zumali.
Ayon mismo sa kalihim ng Justice Department, may 2 breakthrough na raw sa reinvestigation ng Visconde Massacre case. At ang isa raw rito, galing sa testigong pumasa sa polygraph o lie detector test. Gayunman, pigil pa sa ngayon sa pagbibigay ng detalye si Justice Secretary Leila de Lima sa kung sino ang saksi at ano ang kanyang nalalaman. At hindi lang isa, dahil may 4 hanggang 5 bagong testigo pa raw na nakatakdang sumailalim sa polygraph test sa susunod na linggo ayon sa DOJ. More than anything, that would still be witnesses. Hindi pa talaga kumpleto yung picture, but nandyan yung mga witnesses. So, kailangan din sila, just like that witness who came out last week. Hindi tinatanggap sa korte ang resulta ng polygraph test, pero ginawa raw ito para malaman kung malaki ang tsansang makatulong sa reinvestigation ang mga nagpakilalang testigo. May hanggang June 30 ang DOJ para maghain ng panibagong reklamo kaugnay sa karumal-dumal na massacre noong 1991. Kaya kahit final and executory na ang hatol ng Korte Suprema na nag-aabsuelto kina Hubert Webb at sa 6 na iba pa, umaasa ngayon ang NBI na posible pang mabuksan muli ang kaso kung ibang suspect ang tutumbukin ng reinvestigation. We hope. We hope. Sir, Pam said po there will be new people. Deadline. Gayunman, aminado ang DOJ na wala pa ring bagong physical evidence sa kaso. Nobody has been ruled out among those who were acquitted. And we are also not ruling out new suspects. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Mga suspects sa pang-hold up sa isang money changer shop sa Ermita, Maynila, tinutugis na ng mga polis. Nakuna ng CCTV ang aktual na pang-hold up. Narito ang exclusive report ni Emil Zumangi. Walang nagakalang ang nagkukudmaring kliyenteng ito na nakunan pa ng CCTV sa harap ng counter ng isang money changer. Isa pala sa mga magbabalak mang hold up dito. Tinyempohan niya ang messenger ng money changer na may bitbit na bag ng pera na sinusundan naman ng 2 pang ibang kasabwat. Bago pa makapasok ang mensahero sa counter, biglang bunot ang baril ng naunang suspect sabay deklara ng hold up. Ang 2 iba pang suspect, bumunot na rin ng baril at pinadapa ang mga customer. Kasunod na biglang gulo sa loob ang mabilis na pagtangay ng mga suspect sa bag ng pera. Pero isa pang bag ng pera na bitbit ang isa pang messenger ang hindi natangay ng suspect at naikubli sa ilalim ng lamesa. Kasabay ng pagtakas, nagpaputok ng baril ang mga suspect. Hindi na tuloy nakaporma ang mga gwardya ng establishmento. Umugat ako ng baril, tapos may bigla na lang na sa likodan ko. Sabay kuha ang baril, tutok, tapos pinukpok yung kamay ko. Hindi na rin nila nakahabol ng mga suspect kahit naglakad lang daw ang mga hold-upper at magkakaiwalay na sumakay ng motorsiklo at taxi. Pero umaasa ang pulisyang makakatulong ang CCTV video na nakunan sa labas ng money changer bago ang krimen kung saan kita ang itsura ng 2 suspect at isang umano'y lookout ng grupo. Batay sa progress report ng MPD, abot sa umit kumulang 1 milyong piso ang laman ng bag na natangay ng mga hold-upper. Pulis daw siya, pulis. Pulis daw siya. Pero hindi na ako hindi na ako nag-isip pa para ibigisan yung pera. Kasi nakatutok na sa akin yung baril, yun na. Hanggang sa mga sandaling ito, nananatili pa rin at large ang mga suspect sa Shiha Money Changer 1 million peso robbery. Ang Manila Police District nangako namang paiigtingin ang pagpapatrolya sa lugar laban sa mga masasamang loob. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Dating SSS President Romulo Neri pinakakasuhan ng tax evasion ng Department of Justice sa korte. Nanindigan naman ang kampo ni Neri na kumpleto ang kanilang idineklarang kita. Darito ang report ni Jam Sante. 13.6 million pesos. Yan daw ang buwis na kailangan bayaran ni dating SSS President Romulo Neri sakaling mapatunayang hindi niya idineklara ng tama ang kanyang kinita noong 2008 at 2009. Sa ngayon, pinakakasuhan na siya ng tax evasion ng Department of Justice matapos lumabas sa kanilang preliminary investigation na may sapat na basihan ng inihaing reklamo ng Bureau of Internal Revenue. The case involving him is violations of Section 24 and 74 in relation to 54 and 255 of the National Internal Revenue Code. Pero nanindigan ng kampo ni Neri na kumpleto ang dineklara niyang kita noong SSS President pa siya at board member ng Union Bank at Philex Mining Corporation. Paliwanag ng kanyang abogado, taong 2009 na raw ibinigay kay Neri ang sweldo at bonuses niya para sa taong 2008. Kaya naman 2010 na niya ito dineklara sa kanyang income tax return. Isang taon din daw delayed ang sweldo at bonuses niya noong 2009. The income
of Philex and Union Bank for 2009 were only determined end of the year 2009. Right. And were given to my client January 2010. Okay. And were only reported by my client March 2000.